Okay, tara, simulan tayo. Amen. Purihin ng Panginoon. At yan, habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo muli magbasa ng banal na kasulatan. At natapos na natin yung book of 1 John, 2 John, 3 John. Sa pahayag na sana, pero may isang books doon yung Judas. Basahin na natin yung Judas. Isang ano lang naman siya, isang chapter. Judas, okay? Pero bago yun, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang mapagpala yung pinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan na yung pinagkaloob sa amin. Lord, at kami humihiling sa iyo, Lord, pakalinisin mo ang aming puso at isip. Ang aming buhay na ito, Panginoon, bago kami magbasa ng banal na kasulatan, naway maging kalugod-tugod kami sa iyong harapan at hintulot mo na maging karapat dapat kami, Panginoon, pahayagan mo ng iyong salita, Panginoon. Purihin ka, salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa lahat ng aming mga pagkukulang, kasalanan, Panginoon, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon, salamat po. Purihin ka. Nawabuksan mo po ang aming isip at puso, paglubusan namin maunawaan ang iyong buhay at banal na salita at kinalaunan magawa namin ito, Panginoon, habang naghihintay sa muli mong pagbabalik at habang mangyayari yung Panginoon, kami mag-share nito sa iba, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na nais mo na marami ang taong maligtas at makaalam ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, gamitin mo po kami sa kanila at pasimulan mo, Panginoon, sa araw na ito na ang iyong salita ay aming lubos ng maunawaan. Salamat po, pagnubayan mo kami, maging aming kapatiran wala pa rito, Panginoon, ingatan mo sila at ihadya ang Panginoon sa lugar nito. Sama-sama kami magpuri, sumumba sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa ating Panginoong Jesus. Yun, aklat ng Judas. Isang chapter lang ito eh. Yan, pero bago yun, basahin muna natin yung panimula niya. Judas. Yan. Judas 1. Yan. Sabi rito, panimula, ang sulat ni Judas ay babala laban sa mga huwad ni Guro, na nagsasabing tunay na nananampalataya rin sila. Sa maikling sulat na ito, na ang nilalaman ay kahuwig ng 2 Peter, ng 2 Pedro, pinayuhan ng sumulat ang kanyang mga mambabasa na panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Amen. Yan. Itong sulat ni Judas, yan. Okay? Ang sulat ni Judas ay babala laban sa mga huwad na guro na nagsasabing tunay na sumasampalataya sila. Yun, ito ay babala sa mga huwad na tagapagturo o guro na nagsasabing tunay na sumasampalataya din sila sa Diyos, parang gano'n, sa ating Panginoon. Na sa maikling sulat na ito, na ang nilalaman ay kahuwig ng 2 Peter, sabi niya ron. Itong Judas, kahuwig ng 2 Peter, yung nilalaman niya. Pinayuhan ng sumulat ang kanyang mga mambabasa na panindigan ang pananampalataya ay pinagkaloob minsan at magpakailanman ng banal, sa mga banal. Okay, panindigan ang mga mananampalataya yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Yan, kahawig ng 2 Peter. Na nawa, panindigan natin lahat ng mga mambabasa, ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos na tinatawag, yung ating pananampalataya. Kasi tinutukoy ng mga banal. Basta pero bakit mga banal? Wala namang matuwid, wala kahit isa. Okay? Sa totoo niyan, wala talagang matuwid, wala kahit isa. At sa gawa, wala talagang, hindi tayo magiging banal sa gawa. Nagiging banal tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang tawag sa atin, mga righteous, mga banal, mga pinaging banal ng Diyos. Okay? Kaya yung mga saint na tinatawag, di ba, kadalasan sa ating mundo, lalo na sa mga tradisyon ng mga reliyon, nagiging banal lang isang tao kapag mabuti siya, tapos patay na siya, tapos malaki may ambag sa pananampalataya nila, tinatayuan na ng rebulto, yun yung ginagawa nilang banal sa kanilang paningin. Pero hindi. Kahit tayo mga buhay pa, tayo yung mga tinatawag na banal, mga anak ng Diyos, mga banal ang tawag yan. Bakit?
Tayo kasi yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus na naninirahan ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Kaya tawag sa atin mga banal. Ibig sabihin ng mga banal, mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus na pinananahanan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Sa madaling salita, mga taong na born again sa puso't isip ng Diyos. Mga taong ginawang eklesiya ng Diyos, iglesia. Yun yung tawag doon, mga banal. Okay? Hindi dahil may ginagawa tayong mabuti tayong tao, mabait tayo, hindi dahil doon. Kasi hindi tayo nagiging mabuti sa pamamagitan ng ating mga gawa. Okay? Nagiging mabuti tayo dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na nasa langit. Kaya ang sabi ng binatang mayaman kay Jesus, mabuting guro. Sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Okay? Wala ibang mabuting hindi ang Diyos. At si Jesus Christ walang ibang ginawa, kundi ito pa rin ang kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Kaya tayo rin naman, kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, nagiging banal tayo sa kanyang paningin. Tayo tinatawag ng mga saint, mga banal. Kaya sabi ni Judas dito, ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sa atin yun, ang mga tao sumasampalataya at tumatanggap sa paghahari sa ating mga buhay ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya kung iintindihin mo yung salita ng Diyos sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. But seek ye first. O unahin mo munang mapagharian ka ng Diyos para mabuhay ka ng may katuwiran. Okay? Kapag kasi naghari ang Diyos sa atin, doon pa lang tayo makakapamuhay ng may katuwiran o may kabanalan na tinatawag. Ang banal na Espiritu kasi ang gumagawa ng mga mabuti para sa atin ay hindi natin kaya gawin. Okay? Kaya kung wala yung Holy Spirit, hindi tayo magiging banal sa paningin ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit na yun si Jesus na tinanggap natin sa ating mga puso. Okay? Yun yung pag nangyari yun, tayo pinagiging banal ng banal na Espiritu sa paningin ng Diyos. Ang tingin sa atin ng Diyos, si Jesus na nabubuhay sa atin, hindi na tayo. Kaya ang sino bang nagipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. At madalas sabihin ng ating Panginoong Hesus, kung gusto mong sumunod sa akin, talikuran mo ang iyong sarili, kalimutan mo. So yung sabihin, pag sinabi mong kalimutan mo yung sarili, ipamuhay mo si Kristo sa iyong buhay, hindi ikaw. Si Kristo dapat ang buhay mo. Amen? Nakukuha ko ba naiintindihan yung paliwanag? At dati na, yung tukoy ni Judas ng mga banal, tayo. Natumanggap at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus na pinananahanan ng banal na Espiritu. Okay? Tanda natin yan. Yung mga born again na tinatawag, yung mga tunay na born again sa puso't isip ng Diyos. Okay? Kaya ang Judas isinulat para babalaan tayo sa mga huwad na guro. Okay? Yan o. Judas, babala laban sa mga huwad na guro. Sa mga huwad na guro, at syempre sa atin na rin, para sa mga nagtuturo na huwad sa atin. Okay? Kaya malalaman natin kung ano yung tinuturo ng mga huwad na guro na para maging aware din tayo sa kanila. Amen? Kaya Judas 1. Sabi rito, mula kay Judas, dito ko babasahin, medyo maliit yung Bible eh. Basahin natin dito. Sa Judas 1. Okay. Mula kay Judas, lingkod ni Jesus, Jesucristo at kapatid ni Santiago. Si Judas ay kapatid ni Santiago. Okay? Mula kay Judas, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pag-iingat ni Jesucristo. Amen. Sumaganawa sa inyo ang pagpapala, kapayapaan at pag-ibig. Kaya, tanda natin itong sulat ni Judas, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, ito ay para sa mga tinawag ng Diyos. Okay? Ito yung sa mga taong nagising, yan, sa panawagan, sumangguni, sa panawagan ng Diyos. Okay? Mga namumuhay, past tense tapos na yung pangyayari, mga namumuhay. Kasi tayo lahat, sabi ng Bible, maraming tinawag, ngunit kakaunti lang ang pinili. Okay? Pag sinabing tinawag ka, dapat sumangguni ka sa panawagan. So, ibig sabihin, para sa mga tinawag na ito yung mga tinawag na sumangguni. Kasi sa pangalawang 7
sentensya, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ipinamumuhay na nila yung pag-ibig ng Diyos Ama at sa pag-iingat ni Jesucristo. Okay? Ito yung mga nagsasagawa na ng kanilang pananampalataya. Kaya ang sulat nito ay para sa mga mananampalatayang sumangguni sa panawagan. Amen? Yan. Ama at pag-iingat ni Jesucristo, sumagana nawa sa inyo ang pagpapala, kapayapaan at pag-ibig. Ang mga huwad na guro, sabi rito, ang mga huwad na guro. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. So, ibig sabihin si Judas nag-iisip na kanyang isusulat. Kaya sabi niya, gusto ko sanang isulat ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Yung meron tayo, pinanghawakan nating kaligtasan para ma-upgrade siguro, gano'n, maaari. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan sa inyong paninindigan ang pananampalatayang pinagkalooban minsan at magpakailanman sa mga banal. Pero dahil nakikita niya, parang mas importanteng isulat ko yung mga, kailangan isulat sa inyo isang panawagan na inyong paninindigan ng pananampalatayang pinagkalooban minsan magpakailanman sa mga banal. So, ibig sabihin, nakita ni Judas na mas maganda isulat ko siguro yung panindigan ng pananampalataya. Okay? Bakit kaya? Kung tingnan natin yung buhay natin sa ngayon, bakit kaya mas kailangan natin makarinig ng panindigan natin yung pananampalataya? Sa palagay nyo lang, sa panahon natin ngayon, ba't kailangan natin panindigan yung ating pananampalataya? Yun din sa isip ni Judas. Kasi nakita niya yung mga kapatiran niya eh. Gusto sanang isulat ni Judas ay tungkol sa kaligtasang nasa kanila na. Di ba? Ay ligtas na sila. Pero yung napansin niya, yung mga kapatiran niya, mas minabuti niyang isulat yung paninindigan yung kanilang pananampalataya. Bakit kaya? Sa pananampalataya magmumula yung kaligtasan. Yun, tama. Sa pananampalataya magmumula yung kaligtasan. Kapag ka nawala kasi yung pananampalataya mo, hindi ka na maliligtas. Diba? Kasi, alam pa kalang pananampalataya ng Hebrew 11. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang sambagay na yung inaasahan. At kung hindi ka sasampalataya sa Diyos, hindi mo siya mabibigyan ng kaluguran. Kaya kung hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos, maaaring hindi ka niya ituring na anak. Tama ba ka ninyo? Tama. Okay? Kasi sa panahon ngayon, nasa mga huling mga araw na tayo. Okay? Nasa sabi ng 2 Timothy, ang mundo, mababadbad ng kasamaan. Tama. Kasi minsan, obserbahan natin yung mga believers, mga Christian na. Kung minsan nakatangay pa yan, lalo na kapag may binigay ng mga biyaya. Yun, tama mo ba? Kahit may pananampalataya, madali tayo malinlang ng mga taong gagamitin ng kaaway para sirain. Kasi John 10:10 sabi doon, na parito ang magnanakaw para manira, mangwasak. Okay? Pumatay. Kaya, yun ang trabaho ng kaaway. At ngayong mga huling araw, ay talagang busy siya sa paggawa ng mga bagay na yun. Gagamitin niya una yung kahirapan. Kaya, ang tao ay focus sa trabaho, sa kumita ng pera, sa pagkain, puro sa karangyaan ng buhay, tagumpay. Yan ang gustong ipakita sa atin ng kaaway para doon tayo sisirain. Amen? At, yun nga, maraming mga Christian, minsan dahil sa mga biyaya, naliligaw. Kaya madaling matangay ng mga huwad na tagapagturo. Tama? Kasi mga huwad na tagapagturo, nagamit ng kaaway para lilangin tayo. At maraming discarding pwedeng gawin niyan para tayo malibang sa kanila. Okay? Ligaya ng buhay, pangangailangan, yun yung mga ino-offer ng trabaho, yung bagay na pangangailangan natin na sinasabi ng banal na kasulatan na dapat mag-ingat tayo sa kanila. Amen? Kaya yun, tama, pananampalataya. Kapag nawala kasi yan, hindi tayo maliligtas. Yun yung ating key para kaluguran ng Diyos, sabi ng Hebrew 11. Hindi natin mabibigyan kaluguran ng Diyos kung wala tayo ng pananampalataya. Okay? 4. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Yan, ayun pala yung dahilan. Yan, no? Kailangan isulat ko yung panawagan ng panindigan ng pananampalataya kasi napansin niya, sapagkat lihim na nakapasok sa inyo ang samahan, ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Paano niya nasabing ayaw? Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo ay ating kaisa-isang pinuno.
At Panginoon, noon pa bang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So, napansin pala ni Judas na may mga taong nakapasok sa kanilang samahan, sa kanilang pananampalataya, na hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus bilang Pangulo nila, bilang tagapanguna, bilang Panginoon nila, bilang Diyos nila, na dapat nilang kilalanin. Sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kasi, bakit kaya lahiyag na ng kasulatan yung parusa sa kanila? Kasi si Jesus ang daan, katotohanan ng buhay. Walang pupunta sa Ama pag hindi tayo dadaan kay Jesus eh. Siya lang ang susi natin para sa kaligtasan eh. Sabi ng John chapter 3, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sa anak, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kasi isa lang naman ang kalooban ng Diyos, yung lahat tayo ay pumailalim sa paghahari ni Jesus Christ. Yun yung key para tayo mabuhay ng bago sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag hindi ang isang tagapagturo hindi kumikilala sa paghahari ng ating Panginoong Hesus, huwag yun. Kaya nakita ni Judas yun. Okay? Kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, kahit na alam na ninyo ito, dahil lagi naman itong tinuturo ng mga nauna pa sa kanya, na tagapagturo, maaaring galon, kahit alam na ninyo ang lahat ng ito at naituro niya na rin ito palagi, nais ko pa rin ipaalala. Ay, kaya pala siya kahawig ng 2 Peter. Kaya sabi ni Pedro, lagi ko itong paalala sa inyo. Kaya yun, sabi niya kahawig ng 2 Peter. Tama, pinaalalahanan kasi niya. Kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksan niya ang mga taong hindi nananalig sa Kanya. Yan, bago pa. Yung Sodom at Gomora, di ba? Sumuwa yun. Hindi yun sumusunod sa Diyos. Pinaulan na ng apoy ng Diyos. Alalahanan din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. O maging yung mga anghel ay talagang hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. So, ibig sabihin, iniwan yung kanilang tahanan. Kaya sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinalanggo sa pusod ng kadiliman. Hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Maging yung mga anghel, hindi nakaligtas tayo. Kaya, alalahanin din ninyo na ang Sodom at Gomora at ang karatig lungsod ay nanloob sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman, kaya sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Yung Sodom at Gomora na talagang hindi kumilala sa utos ng Diyos. Nilabag nila ang utos ng Diyos, nagkatha sila ng mga bagay na sila lang ang dapat nilang sundin. Pumatol sila sa kapwa nila lalaki, babae, kasuklam-suklam na kahalaya, kaya di karaniwang pagnanasa. Ibig sabihin ng di karaniwang pagnanasa, kasuklam-suklam na kahalayaan, yung hindi ordinaryo, tama yung kakaiba, mga hindi dapat, yung mga pagsuway, talaga paglabag sa batas ng Diyos. Okay? Paglapastangan sa banal na Espiritu, isa yun. Ano pa? Hindi pagsunod sa kautusan, yan, yung di karaniwang pagnanasa ng laman, yung kakaiba at karumaldumal sa paningin ng Diyos. Okay? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan. Di mamamatay bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong ito. Dahil sa kanilang mga pangitain ay dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan. Inahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang maringal na anghel. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan kanawa ng Panginoon. Ibig sabihin, si Miguel Arcangel, sobra-sobra ang pagkaalam talaga sa Diyos. Okay? Hindi kagaya ng mga huwag na guro na tinutukoy ni Judas. Dahil talaga grabe, ang tingin nila kay Jesus ay napakababa. Okay? Kasi, di sila naniniwalang si Kristo ang Pangulo. Ibig sabihin ng Pangulo, tagapanguna. Tama? Dapat na iginagalang. So, yung mga huwag na guro na tinutukoy ni Judas, hindi nila ginagalang si Kristo. Mali ang kanilang pagtanggap o pananaw sa buhay ni Kristo. Amen? At marami ng tagapagturo ngayon na ganyan kung ating pag-aaralan yung ating palibot. Tama po ba? Amen. Magbigay tayo ng isang paniniwala ng mga huwag na guro na tinutukoy ni Judas. Ano yung paniniwala nila sa panahon natin ngayon? Ano si Jesus sa kanila? Tao lang. Ayan. Tama. Kasi sabi ng verse dyan, si Jesus dapat naging tao. May naging na word na naging. Ibig
Ibig sabihin, meron siyang personalidad bago siya naging tao. At Diyos yun, sabi ng 1 John 5:20, Tito 2:13, at marami pang iba. Okay? Colossus 1:15, marami pa. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. John 10:30, ako at ang Ama ay isa. John 8:48, ako'y si ako nga. Sa Genesis, ako'y si ako nga. Okay, si Jesus na tinutukoy. Kaya marami, Pilipos, at marami pang ibang mga talata sa Bible na patunay na si Kristo ay Diyos, na hindi ganun ang tingin ng mga huwad na guro na tinutukoy ni Judas. Okay? Sabi nito, kahit si Miguel, na anghel, hindi niya nagawang bumaba ang tingin niya kay Jesus. Ibig sabihin, ginalang niya si Jesus Christ ang Diyos na kanyang kinikilala. Okay? At sabi niya kay Satanas, parusahan ka nawa ng Panginoon. Okay? Ng Panginoon, si Jesus ang tinutukoy. Ngunit, nilalapastangan ng mga tao ito ang anumang di nila naunawaan. Okay? Si Kristo sa kanila kasi, tao lang, si Kristo sa kanila, propeta, si Kristo sa kanila, ay ordinaryo lang. Papareho lang natin, karaniwan lang. Okay? Ngunit, nilalapastangan ng mga tao ito ang anumang di nila naunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin, na sila namang magpapahamak sa kanila. Okay? Wala silang pang sinusunod kundi yung sarili nila. Tawag doon, self-righteous, self-centered. Yung sentro ng kanilang buhay, yung sarili nila, pride. Okay? Wala silang Diyos kundi sarili nila. Sinusunod nila ang tawag kasalanan. Pamumuhay sa sarili, pamumuhay, ginagamit ang kanyang sariling kaalaman, kakayahan, lakas. Okay? Iyon yung ginagawa niya. Ang tawag doon, kasalanan, living by own. Kawawa, kaawa-awa sila. Kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Ano ay ginawa ni Cain? Sinunod niya yung sarili niya. Binabalaan siya ng Diyos, Genesis 4:7, Cain, ang iyong puso ay punong-puno ng galit. Kailangan mapaglabanan mo ito. Ngayon, hindi niya pinakinggan yung Diyos. Bago sinunod niya yung sarili niyang kaisipan at damdamin. Pinatay niya yung kanyang kapatid sa sobrang inggit niya. Okay? Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. O so, ibig sabihin, si Balaam naman, ano nangyari kay Balaam? Sino nakakakilala kay Balaam? Siya ay isang propeta na pinagalitan ng kanyang asno. Yung asno niya, nagsalita sa kanya, pinagalitan siya. Okay? Kasi bakit? Binayaran siya para sumpain yung bansang Israel, bayang Israel, para matalo sa digmaan. Okay? Susumpain niya. Ngayon, nakita ng asno niya yung anghel. Ayan, pinagalitan siya. Kaya kung aaralin natin, search nyo lang si Balaam. Kung meron may apps na cellphone, search nyo yung pangalan Balaam. Pag-click nyo yun, lalabas na siya. Tapos basahin nyo yung istorya niya. Si Balaam yung pinagalitan ng kanyang asno, nagsalita. Yung asno niya, yung kabayong maliit, sakay-sakay siya dun eh. Pinagalitan siya doon. Kaya siya pinagpalit niya yung pagkilala niya, paggalang niya sa Diyos dahil sa salapi. Binayaran siya para sumpain yung Israel. Okay. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubaling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Yan, ingat tayo. Kaya kapag kami nagsabi, punta tayo ron, may pagpapaala doon. Mayroon yun. Yung may grocery ron. Yung mga Kristiyano, ingat tayo. Baka mapahamak tayo. Baka pagkasama natin sa kanila, biglang dating si Jesus, matatinan ka sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ha? Ayun, kaya, bawian ka ng buhay. Mahirap yun. Okay? Kaya, ingat tayo. Ingat tayo. Bagamat alam na ng Diyos, ang mga magiging kanya, simula pa ng likhain ng daigdig, ikaw hindi mo alam yun sa buhay mo, sa totoo lang eh. Nalalaman mo lang yun dahil sa pananampalataya, dapat mong panindigan, sabi ni Judas. Kaya pinapaalala tayo na dapat panindigan natin yung pananampalataya. Nakakatiyak tayo kasi na tayo ligtas sa panahon ngayon dahil sa pananampalataya. Tama po ba? Kaya napakalaga ng pananampalataya na sinabi ni Brother Daniel. Kaya hawak natin ang kaligtasan meron tayo ngayon, kaya gumagawa tayo ng naayos sa kalooban ng Diyos kasi ligtas na tayo. Hindi tayo gumagawa ng naayos sa kalooban ng Diyos dahil gusto natin maligtas. Okay? Tama po ba? Kaya natin ginagawa ito dahil buo ang ating pananampalataya na tayo'y iniligtas na ng Panginoon. Kaya nga pinanghahawakan natin ito at hinahawaan natin yung maraming tao.
Kaya nga sa talinghaga, madalas sabihin ni Jesus, para tayong isang pampaalsa. Okay? Kasi tayo yung pampaalsa na hahawa sa mga tao ng kaligtasan. Okay? Kaya hindi na tayo dapat matukso o biyaya. Hindi. Kasi bakit? Nasa atin yung biyaya eh. Pag ang Diyos ang nasa sa iyo, ano pa? Kulang sa buhay mo. Tama po ba? Kahit na hirap tayo sa buhay, naghihikahos, kagaya ng Macedonia, masaya pa rin sila na tumutulo. Bakit? Kasi ang Diyos ay nasa kanila, sapat na sa buhay nila yun. Amen? Nasa kanila na ang lahat. Kahit sila ay mahirap literal. Kasi ibang buhay ang binibigay ng Diyos, buhay na masagana at ganap, na alam ng mga tao sa Macedonia, kaya sila ay kontento sa kanilang buhay. Kahit sila ay naghihikahos, hindi nila hinahanap yung mga biyaya na tara rito, punta tayo rito, may biyaya. Hindi sila ganun. Tapos kahit sila naghihikahos, yung biyaya sa kanila na meron pa sila, willing pa silang ibigay sa mga tao na kailangan. Amen po ba? Ganun yung pagpapala ng Diyos kapag nasa iyo. Yung meron ka pa, hindi ka kontento. Gusto mo bang ibigay yung lahat sa iyo? Kulang pa. Amen? Kaya ngayon yung kapaliwanagan ng buhay na masagana at ganap na hindi mo kayang sukatin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo na mararamdaman mo pag nasa iyo si Kristo. Amen po ba? Nawa, maintindihan natin ito. Sabi nito, kaawa-awa sila, kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Si Cain, hindi niya pinakinggan yung Diyos. Kaya tayo dapat pakinggan natin ang Diyos. Tulad ni Balaam na hindi nag-atubiling gumawa ng kamalian, hindi nag-isip, yung free will nila hindi niya ginamit sa tama. Kaya tandaan natin na kapag tayo natutokso ng kaaway, lagi natin isipin muna, mag-isip muna tayo bago tayo gumawa. Isipin natin na kung si Kristo kaya ang nasa kalagayan ko ngayon, ano kaya ang gagawin niya? Tama po ba? Sa ganun parang matuturuan tayo ng Diyos para magdesisyon ng tama. Kasi pag si Jesus Christ, anong gagawin ni Jesus Christ? Gagawa ba ng masama yun? Di ba hindi? Kaya makakatulong yun para magka-desisyon tayo ng tama. Yung free will natin, magawa natin ng tama. Okay? Hindi siya nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi, si Balaam. Naghimagsik silang tulad ni Korah. Kaya sila ay namatay din katulad niya. Ano naman yung ginawa ni Korah nung panahon ni Moses? Nagkakula sila kay Moses. Kay Moses, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Tayo rin naman, pare-pareho tayong mga anak ng Diyos, mga Levita, mga lingkod ng Diyos. Kaya tayo, matulog tayo sumunod sa mga leaders natin, mga tagapanguna natin. Si Korah kasi, magkakapareho lang silang mga lingkod ng Diyos. Mga tinawag sila ng Diyos para paglingkod ng Diyos. Pero kasi, si Moses ang ginawa niyang leader. Ginawa niyang pastor nila. Ginawa niyang tagapagturo nila. At ang Diyos ay nangungusap kay Moses. At tingin ni Korah doon, pare-pareho lang sila anak ng Diyos. Kaya yung mga dahilan natin, bakit? Hindi ka ba nagkakasala? Yung pastor natin, yung leader, hindi ka ba nagkakasala? Pare-pareho lang naman tayo nagkakasala. Tao lang tayo. Tama, pero merong tao na ginagamit ng Diyos para sa atin. Kaya dapat natin igalang yun. Kaya sabi ng Diyos, igalang ninyo ang mga namumuno sa inyo. Kaya dapat natin sila igalang. Tularan natin yung buhay ni Haring David. Ano yung buhay ni Haring David? Si Saul na kahit na pinapatay na, sinibat nga siya ilang beses. Kung mabasahin natin yung istorya ni David at ni Saul Sinibat siya, inisibat siya ni Saul, papatayin siya, pero hindi niya magawang saktan si Saul. Bakit? Labis ang paggalang ni David sa Diyos. Dahil si Saul ang binigay sa kanya bilang hari niya. Kaya ginagalang niya ito. Okay? At bagamat alam niya, nalilangisan na siya ni Samuel, na siya yung magiging susunod na hari, hindi niya ginamit yung sarili niyang lakas para kunin yung pagiging hari niya na kaya niya naman gawin. Tama po ba? Hinintay niya yung tamang pagkakataon na siya ang maghari na inihintulot ng Diyos kasi alam niya na kapag ang Diyos ang nangako ay talagang tutuparin niya ito. Hindi niya kailangan gamitan ng sarili niyang lakas. Kasi pag ginamit niya yung sarili niyang lakas, magkakasala siya kasi ang paggawa ng isang bagay na mabuti gamit ang kanyang sariling lakas, kaisipan, kaalaman, ay kasalanan. Ang dapat natin gawin ay maghintay at sumunod sa Diyos na nagkakalob ng lahat ng bagay. Yan yung dapat natin malaman. Kaya minsan, ako nga sa buhay ko, kaya
marami akong pinagdadaan ng mga consequences kasi namuhay din ako ang nasusunod sa aking sarili. Kaya biniliwanag ng Diyos sa akin at labis ang aking pagiging ng tawad at pinakita at ngayon umaasa sa kanyang pagsangguni na lang sa aming mga buhay. Ganon. Kaya yun ang gustong paunawa sa atin ng Diyos sa buhay ni David. Huwag tayong gagawa ng mga bagay gamit yung ating mga sariling kaisipan, lakas, kaunawaan. Kaya igalang natin kung ano ang desisyon ng Diyos. Huwag kayo tumulad kay Korah. Sabi ng Diyos, binigay si Moises parang pangunahan. Sabi nga ng Diyos kay Moises, gagawin kitang parang Diyos. Okay? So, ibig sabihin, sa kanilang lahat, dapat si Moises ang mamumuna at susundin dapat nila. Na hindi ginawa ni Korah. Nag-akla sila kay Moises. Kaya ano nangyari? Sabi rito, nagibagsik silang tulad ni Korah. Kaya sila ay namatay din katulad niya. Okay? Kaya pinurusahan sila ng Diyos. Okay? Napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salusalong pang magkakapatid. Okay? Ibig sabihin, kahiya-hiya pala yun sa mata ng Diyos kapag kasama mo sila na hindi sumasamba sa Diyos mo. Kasi iba kayo ng Diyos na sinasamba. Tama? Ibig sabihin, hindi pala dapat mangyari yun. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Pamumuhay sa sarili, masama. Iyon yung kanilang kaisipan. Para silang mga ulam na tinatangay ng hangin, ngunit di nagdadala ng ulan. Mga pulong kahoy na binabalot na pati ugat at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit kapanahunan. So, sabihin na walang pagbabago sa kanilang buhay. Sumasalungat sila sa Diyos. Sila ay mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang mga gawa kahiya-hiya. Mga ligaw na bituin na nakalaan sa kadiliman magpakailanman. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch na kabilang sa ikabatong sanilahi mula kay Adan. Sinabi niya, tignan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga anghel upang hatulan silang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanyang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama sila, paparusahan. Kaya tandaan natin, mag-iingat tayo sa buhay natin kasi sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, hindi na para iligtas tayo, para hatulan na tayo. Kaya ingat tayo. Yung unang pagbabalik niya, para iligtas tayo. Kaya sabi ng John 3:16, ang sino mang sumampalataya, individual, ang sino mang sumampalataya, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sa ikalawang pagbabalik niya sa atin, para parusahan na, upang hatulan silang paparusahan niya. Ayan. At kasama tayo ron kung tayo matatangay ng mga huwad na tagapagturo na yun. Ang lahat na ayaw kumilala sa Diyos, kasi kapag sumama ka sila, hindi ka rin kilala sa Diyos. Yung pananaw mo kay Jesus, mali na rin. Okay? Sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos, ang mga taong ito'y walang kasiyahan, mapamintas, alipin ang kanilang masasamang nasa, mga mayayabang, at sanay na sanay manloko para makuha ang gusto nila. Okay? Kasi pilipilipit yung salita ng Diyos. Kasi niloloko nila yung mga tao para mapasunod nila sa kanilang mga layunin. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Judas, mga minamahal, alalahanin niyo yung mga apostol. Sila Pedro, sila Pablo, sila Juan, yan, ang kasamahan niya, at ang iba pa, mga propeta. Noong pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin na masasamang nasa ng laman. Okay? Pinahayag na rin ni John yan, nila Pablo. Noong pa'y sinabi nila sa inyo na sa huling panahon, may lilitaw ng mga taong mapanlait at alipin na masasamang nasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Okay? Yung mga sign ng mga taong sumusunod sa nasa ng laman at sumusunod sa mga maling katuruan, sa mga huwad na guro, sa mga maling kaunawan tungkol sa Diyos, ay nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi. Okay? Kaya tandaan natin ito, huwag tayo maging dahilan ng pagkakabahabahagi ng mga anak ng Diyos. Pagkus manatili ang kaunawaan, pagmamalasakit, pagmamahal, pagtitiis, pagtsatsaga sa ating mga buhay. Pero tayo maging dahilan ng pagkakabahabahagi. Kaya yung problema sa church, huwag na natin ikwento, lalo na sa mga unbeliever. Okay? Pwede sa mga kapatiran kapag nakapag-usapan kung ano yung mga solusyon at ano yung mga dahilan para makapagplanuhan kung ano yung mga bagay na dapat gawin.
Tama po ba? Isa kayo sa, pero yung magiging dahilan ka ng pagkakabahabahagi, yung magkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. Kaya Galatians 5:19, Brother Miron. Galatians 5:19, mamaya na tayo bumalik sa Judas 19. Galatians 5:19. Timpitan ng laman. Hindi may kailangan ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan. Nabilanggit dito, kalaswaan, ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, yung pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi-kampi at pagkakabahabahagi. Ayan ang pita ng laman, kasama yung pagkakabahabahagi. Kaya kapag ginagamit ka para makabahabahagi, yung merong kampi-kampi kayo, grupo-grupo kayo, tara dito tayo, huwag na ayaan na natin sila. Pita ng laman yun, ayaw ng Diyos yun. At nakakatakot, pag dumating ang ating Panginoong Isus at dagnan tayo sa ganyang kalagayan, parurusahan tayo ng Diyos, paghukom. Okay? Kaya yung parusa, sa dulo yan, sa paghukom. Okay? Yung mga sumpa, yung parusa, sa totoo lang, tinanggal na ni Jesus yun sa krus kung tayo sumumpalataya sa Kanya. Kaya hawak na natin yung kaligtasan na yun. Na kaya sabi ni Pablo, manatili na tayo doon. Okay, hanggang sa hangganan. Kasi wala pa tayo sa langit eh. Hindi pa tayo totally ligtas, totoo, literal. Wala pa tayo sa langit, nasa lupa pa tayo. Nagiging ligtas lang tayo dahil sa ating pananampalataya na dapat huwag na mawala sa atin. Sabi ng Hebreo, pagka nagbalik tayo sa ating buhay, wala nang handog na mapapatay pa sa krus kasi tinapos na ni Jesus ang lahat. Kaya pinababalaan tayo ngayon na magpatuloy. Kasi wala pa tayo sa langit ngayon. Okay? Wala pa tayo sa buhay na walang hanggan. Nasa mundo pa tayo na tinentrain ng Diyos. Yung ating pananampalataya sinusubok. Hinihintulot subukan kung gano'n tayo katatag. Ang ating isip, ang ating puso na dapat pinanahanan ng triune God, ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo para tayo maging bagong nilalang. Amen po ba? Kaya kapag sinunod mo si Jesus, sinusunod mo yung Ama, at dahil sa banal na Espiritu, nauunawaan mo ito. Amen? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga buhay. Ito ang mga taong lumilikha, 19. Ano na tayo? Balik na tayo doon. Judas 1:19. Kaya pagkakabahabahagi, tandaan natin ha. Judas 1:19. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong alipin ng kanilang masasamang lasa at hindi pinanalahanan ng Espiritu. Kaya napakahalaga ang verifikasyon na nasa sa atin ng Diyos, nasa atin ang Espiritu ng Diyos, capital letter E, na tumutukoy sa banal na Espiritu. Kapag nakita niyo ang capital letter E sa Bible, yung Holy Spirit ang tinutukoy niyan. Kaya wala yung Espiritu ng Diyos, yan. Hindi pinanahanan ng Espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Yan na, pinanggit na. Hindi ikaw ang mananalangin. Kasi pag ikaw ang mananalangin, puro pabor sa iyo. Tawa. Kaya mananalangin tayo sa banal na Espiritu. Hindi tayo ang magbibigkas ng mga salita. Hindi natin dapat bigkasin yung Holy Spirit. Amen? Kaya sa totoo lang, pananalangin natin lagi puro kalooban ng Diyos. Dapat ganun, Lord, nawa ang kabutihan mo lagi ang aking makikita. Nawa ikaw ang maghari sa bawat buhay ng mga tao, puro ganun. Okay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya unang bagay na dapat natin matutunan about prayer. Nawa, ipag-pray palagi natin na nawa, tumira si Jesus sa ating mga puso. Pagharian tayo ng banal na Espiritu. Kasi dapat yung Holy Spirit ang sasambit sa mga bagay na hindi natin kayang sambitin. Okay, huwag lang puro, kasi pag nag-pray tayo, pag kahilingan, Lord, ligtas mo kami, pagalingin mo kami, tama? Wala kami bigas. Diba? Okay, hindi masama may manalangin, pero ang pinaka-the best, ang key, ay nawa, yung banal na Espiritu makamit natin. Kasi kapag nakamit natin yun, tsaka niya tuturuan tayo kung paano tayo dapat manalangin ng tama. Amen? Talaga na yung paghahari ng Diyos. Kaya napakahalaga na pinaparangalan mo ang Diyos sa iyong buhay, inadakila mo ang kanyang paghahari hanggang sa makita mo ang Diyos. Okay? Ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Nang sa ganun, pag pumasa iyo, ang banal na Espiritu, tuturuan ka niya, tayo, kung paano tayo dapat manalangin ng tama. Amen? Kaya yun, puro paghahari ng Diyos, puro dakila ka o Diyos,
Loobin mo nawa, O Diyos, na ako'y yung maging trono, tahanan, okay? Speaking of trono, dapat maging trono tayo ng Diyos yung ating mga puso. Ayan kung bakit nasasabi iba, naririnig nyo, dito pa lang sa lupa, langit na. Bakit? Kasi nasa trono na. Yung trono ng Diyos nasa ating mga puso. Okay? Tandaan natin yan. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Yan, manatili kayo, sabi ni Judas, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo kasi malapit na dumating si Jesus Christ. John 14:2, pinangako niya yun, na sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko bang ako'y pupunta roon at ipaghahanda kayo ng matitirahan. At pag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako ay babalik para isama ko kayo kung saan ako naroroon. Amen? Kaya pangako ng Diyos yun. At tutuparin niya yun. Okay? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Gagawin niya yan. Okay? Kaya manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Si Jesus kasi ang buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay? Dahil sa kanyang habag sa atin, kaawahan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Kaya yung mga may hina sa pananampalataya, yung mga walang alam, kahabagan natin yun. Paano natin dapat sila kaabagan? Paano natin masasabi kinahabagan din natin sila? O paano natin sila dapat kahabagan? Ano ang dapat natin gawin? Paalalahanan, shiran ang salita ng Diyos, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At madaming tao ron. Tandaan natin, tayo'y tinawag ng Diyos para agawin sa apoy yung mga mapapahama. Okay? Kaya lang, ang maling konsepto natin mga Christian, makasarili tayo. Self-centered tayo. Hindi makasarili. Ang focus ng ating buhay ngayon talaga, totoo sarili. Tama po ba? Tayo lang yung gusto nating maliligayahan. Maraming mga Kristiyanong ganyan. Hindi talaga nila mapansin sa kanilang buhay na makasarili siya. Yun yung dapat na hindi natin maramdaman sa ating buhay at dapat maging maliwanag sa atin. Maraming mga born-again Christian ang sasabi o Kristiyano na makasarili. Bakit? Wala na silang ginagawa sa kanilang buhay. Hindi nila alam una yung tungkulin nila. Hindi nila alam yung tunay na kalooban ng Diyos. Hindi nila, o hindi natin alam, natin ko na, sama na ako doon. Hindi natin alam yung mga bagay na pinaunawa ng Diyos sa atin. Kasi tinatakpan natin yung ating mga mata. Mas tinitignan natin yung ating hinaharap kasi nakatingin tayo sa ating sarili. Bakit? Sa tingin niyo bakit? Ano yung nagagawa natin? Bakit nagiging makasarili tayo? Sa araw-araw. Pansin ba natin wala tayong paglilingkod na ginagawa sa Diyos? Puro panalangin natin, sarili lang natin. Tama po ba? Pinapanalangin natin yung iba, hindi naman tayo ma-action. Tama po ba? Masakit pero yun ang totoo. Maniisip ko sa sarili ko, Lord. Parang wala naman akong nagagawa. Kasi wala namang kaluluwang nadadagdag sa'yo. Gano'n naman nalangin sa Diyos eh. Kaya lang kung matidiscourage naman ako sa sarili ko, mas lalo kong walang magagawa sa'yo. Kasi di ba parang naiinis ka rin sa sarili mo, parang nawawalan ka na rin ng pag-asa pagka gano'n. Eh Lord, wala man akong pagdalang kaluluwa sa'yo. Yung bagong kaluluwa. Parang wala na akong nagagawa. Kaya lang kung titigil ka naman sa gano'n, lalo wala akong magagawa. Tama? Nasalamat sa banal ng Espiritu, pinapalakas ka niya kahit na alam niya na mahina ka, andiyan siya para palakasin ka at paunawa yung mga bagay na dapat mong gawin. At salamat kasi naiituro sa atin ngayon ni Judas. Amen? Kasi nagiging self-centered tayo kasi ito totoo. Hindi naman tayo dinesign ng Diyos para sa sarili lang natin eh. Tama po ba? Bakit tayo ginawa ng Diyos? Sino ang nakakaalam? Para sa ikaliligaya ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao para sa sarili niyang ikaliligaya. At ano ang bagay na higit na makakapagpaligaya sa Diyos?
Ayan, ang marami ang maligtas. Tama ba? Kaya nga hindi pa bumabalik si Jesus eh. Binibigyan niya pa ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi eh. Ngayon, paano makapagsisi yung mga tao walang paniniwala sa Kanya? Magic? Magic ba yun? Hindi ganun ang Diyos. Kaya siya tumawag sa atin, kaya sabi dito yung mga tinawag. Yung mga kumilala sa Diyos na tinawag niya na may kaligtasan na. Tayong gagawa nun. Kaya kung tuloy na sa atin ang banal na Espiritu, ginagawa talaga natin yun. Past tense. Ginagawa natin. Ginawa na natin. At patuloy na ginagawa, kagaya ni Pablo, nagpapatuloy. Okay? Nawa, makatulong ang mensahe ni Judas para sa atin. Na habang kayo narito, huwag tayong maging makasarili. Mag-isip tayo ng mga bagay na maaari natin magawa para makapagligtas tayo ng maraming kaluluwa. Amen? Kasi doon tayo kung paano tinawag ng Diyos. Amen? Mag-invite tayo, magbisita tayo, mamigay tayo ng trust, kinakailangan. Pastor, wala tayong printer. Huwag tayo ng paraan. Ako nga nag-iisip eh. Sabi ko, lobin mo, Lord, nanawa, kahit paano may mga financial na biyaya. Nabasa yung trust dito, may natirang isa sa bahay. May naitabi yung anak ko. Inaalam ko yung trust natin na pinaprint ko, Brother Joshua, yung pinatagalog ko. May nakita pa ako sa loob. Buti pa, yung pala yung purpose kung bakit siya. Paing akong isang trust. Wala lang, bakit gagawin mo? Wala lang pa, gusto ko lang, babasa-basahin ko lang. Yung pala yung purpose para may maitabi kasi mababasa siya. No? May naitabi siya isa sa bahay. Kaya sabi ko, kapag lobin mo Panginoon, kung magkaroon ng konting biyaya, pag-print ko na lang kahit sa sarili kong walang bulis. Okay? Kahit 10-10, 20, tapos habang nagtitinda, makapagbigay, kaya dito, makapagbigay. Mag-isip tayo kasi kung wala yung church, di pa kaya ng church, baka kaya natin, individual. Ama, Pastor, pwede ako isa niyan, pag-print ko lang. Tapos habang pinag-print ko yung sa kalaro, bibigay ka na. Busy ka eh. Hindi ka makapaglingkod sa hindi ka makagawa ng dito sa church natin. Minsan wala tayo magawain kasi busy. Naintindihan tayo ng Diyos, pero dapat hindi mahinto doon yung ating trabaho sa Panginoon. Amen? Amen. Nawa, mag-isip tayo ng mga bagay na pwede natin gawin. At hilingin natin sa Panginoon kung kalooban niya na gawin yun. Okay? At okay mag-alala, bibigyan tayo ng Panginoon ng sapat na wisdom, knowledge and wisdom para magawa mo yung bagay na kanyang ginagawa. Ang mahalaga, magsimula sa iyo. Yung kaisipan na yun, buksan mo yung mata mo para magawa. Buksan natin yung ating mga mata para magawa natin yung unang hakbang na dapat natin gawin para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Kaya yung mga kawawa, yung mga tao walang pagkakilala sa Diyos eh. Wala nang kaligtasan sa totoo lang kung hindi tayo kikilos. At matutuwa ba tayo doon na may nakikita tayong mapapahamak pagdating ng panahon? Para tayo mga walang awa kapag gano'n. Tama po ba? Kasi alam natin yung mga hindi kikilala sa Diyos, pagdating ng araw ng paghukom, mapapahamak sa impyerno at matindi ang kapahamakan na sabitin nila. Ngayon, payag pa tayo doon na makikita mo, tatay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, yung pamangkin mo, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung mga tao na nakakasabay mo sa jeep, may mapapahamak. Tama? Para kayo walang habag. Tama po ba? Pastor, baka hindi tayo paniwalaan. Tsaka nahihiya ako. Huwag mo naitindihin yun. Ang pagiging mahihain, pride yan. Tama po ba? Kasi sinusunod mo yung sarili mo eh. Nahihiya ka sabihin na mahal siya ni Jesus eh. Kasi bakit? Natatakot ka eh. Di sinunod mo yung sarili mo, Diyos mo, sarili mo, pride yun. Tama po ba? Kaya huwag tayo mahihiya. Laksan natin ang loob natin. Kaya sabi ng Bible, pag ako'y kinahiya niyo, kakahiya ako ng kayo pagdating ng panahon. Tama po ba? Kaya huwag natin kahiya ang Diyos. Sabihin natin na mahal sila ng Diyos. Kahit sa mga kriminal pa. Kahit sa mga tingin natin talaga wala nang pag-asa. Kasi ang Diyos lang pwede mag-desisyon yun, hindi tayo. Tayo, naisip lang natin yun, pero hindi natin dapat yun isipin talaga sa ating buhay. Dapat pahalagahan natin ang higit ang iba gaya ng pagpapahalaga natin sa ating sarili. Amen? Ayun ang utos ng Diyos eh. At pag hindi natin ginawa yun, magkakasala tayo.
Sige, maghanap ka ng talata sa Bible na mahalin mo ang iyong kapwa pero higit ang iyong sarili. May books bang na ilagay sa Bible na gano'n? Ngayon, kapag kami nabasa ka sa Bible nun, pakita niyo po sa akin, bibigyan ko yung pera kahit wala akong pera. Ibigyan ko yung pera kahit wala akong pera. Hangin ako ng pera para may ibigay sa inyo. Tama? Kaya sundin natin ang Diyos. Tama mo ba? Kaya gano'n. Walang nakasulat sa Bible nun. Tulungan mo yung iba. Pero huwag mo tulungan yung hindi tumutulong sa'yo. May nakalagay sa Bible nun? Wala eh. Kaya huwag mong gagawin yun. Pagka ginawa magkakasala ka. Tama mo ba? Ganun yung dapat natin isipin sa ating buhay. Nakalisign tayo para gawin yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin. Kaya nilalang ng Diyos para paligayahin ng Diyos na may nilang sa atin by His own glory. Hindi sa glory natin. Okay? Kaya ang pagiging mahihain, pagiging mahina ang loob, pride yan. Sinasanggo mo yung Diyos sa may sarili mo. Okay? Kasi dapat meron tayong ginagawa para sa Diyos. Ayun eh pagpapaligaya sa Kanya. Amen? No, makatulong yung sulat ni Judas. Kasi ito yung makikita mo sa Kanya pag pinag-aaralan mo siya. Agawin ninyo, 23, agawin ninyo sa apoy ang mga hahatulan sa apoy ng paghukom. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Okay. Sabi dito, agawin ninyo sa apoy kasi alam natin yung isang tao mapapahamak. Ano gagawin mo? Share mo ng Word of God. Ang apoy na tinutukoy dito, impyerno. Walang hanggang kaparusahan, napakabigat niyan. Share natin ng Word of God. Ang iba naman, kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Iba naman, kaawaan natin na may halong pag-iingat, mag-ingat ka. Kaya, kasi naawa ka sa kanya, sinesira mo, yung pala, ikaw pala siran niya. Pwede na imbitahan sa church. Ay, oo, sige, sasama ako dyan. Kailan ba? Sunday? Ay, teka muna. Sama ko muna sa akin sa Sunday. Next Sunday lang tayo pumunta sa church. Kasi, anniversary ng church namin, may giveaway. Yun ang problema ron. Tama? Imbis na ikaw ang mag-share, ikaw ang nasiran. Mag-ingat ka. Okay? O kaya, share namin isang tao. Share ka muna, di ba? Share ka muna. Eh, ikaw yung nagpa-share niya, tama? Ikaw yung nasiran niya. Alam kanila ang word of devil. Tama? Hindi word of kasi dalawa yung word eh. Okay? Dalawa yung ama. Yung ama ng Diablo. Eh, ingat tayo, sabi rito, kasi baka tayo yung mahawa nila. Amen? Kasuklaman ninyo, kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat kasi baka tayo naman yung kuha nila, hindi sila ang makuha natin. Kaya ingat tayo, baka tayo ang ma-evangelize sa nila, imbis na tayo makapag-evangelize. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nalumihan dahil sa kahalayan. Okay? Huwag tayo tutulad sa kanila. Kahit na maganda yung mga nakakamo nilang mga pagpapala, ang ganda ng buhay nila. Kasi yun yung problema ang ganda kasi ng buhay nila Mas siguro, doon na lang din ako born again ako, wala na naging Christian ako, hirap na ng buhay ko Tama, puro lang problema Pray ko naman, parang hindi ako dinidinig Ako ba? Ang tunay na pagpapala ng Diyos sa atin, hindi yung mga material na bagay. Okay? Ang tunay na pagpapala sa atin, ito yung sa bawat oras, segundo na nangyayari sa iyong buhay, kasama mo si Jesus. Na nakakaisip ka kay Jesus. Amen? Ito yung sa bawat parte ng iyong buhay, ano man ang iyong kalagayan, nakakatawag ka sa Kanya at kumikilala ka sa Kanya. Iyon ang tunay na pagpapala. Si Jesus Christ. Kasi, mapunta ka man sa langit, kung wala si Jesus doon, walang halaga yung langit. Tama mo ba? Yung hamang ka man sa iyong buhay, kung hindi si Jesus ang kasama, walang kwenta yung kayamanan mo kasi lahat ay igugubo. Tama mo ba? Kaya yung bagay na dapat natin malaman, ang tunay na biyaya ay yung nasa kawan ka ng Diyos. Yung kapiling mo sa iyong buhay, o yung naging trono ka ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Yun ang tunay na biyaya na dapat natin panindigan. Ayon kay Judas, panindigan yung ating pananampalataya. Yung time sa iyong buhay na lagi kang tumatawag at kumikilala sa paghahari ni Jesus Christ sa iyo, ano ba ang iyong kalagayan, yun ang tunay na biyaya. Amen? Kasi isang iglap lang, kaya baguhin ng Diyos yung buhay natin Napansin niyo ba kung paano niya ginawa yung daigdig? Let there be light. Nagsalita lang siya at nagkaroon ng liwanag. Tama?
at humiwalay ang tubig at ang lupa, maghiwalay. Biruin mo sa salita lang, hindi pa kumikilos no, nagsalita pa lang siya no. Humiwalay na. Yung buhay mo pa kaya, yung buhay pa kaya natin, sa isang iglap lang, kaya niyang gawin yun. Hinahalintulad niya ang kanyang sarili sa manggagawa, sa palayok eh. Nagbungagawa ng palayok. Na kapag ang isang bagay, hindi niya nagustuhan, sisirain niya yun. May magreklamo ba? Wala. Kasi siya yung manilikha eh. Amen? Kaya yung buhay natin kung gusto niyang gawing masagana yan sa mundong ito, kagaya ni Solomon, Solomon, yaman ni Solomon eh. Ni Jose, nakuha ng bangkay ni Jesus, pwede niyang gawin yun. Ginamit niya yung wealth niya para sa ministry. Okay? Supporter siya. Palihim siyang sumusuporta sa mga Kristiyano. Amen? Kaya, ganun. Kaya, ang ating tunay na pagpapala, yun si Jesus. Na nasa kasama natin sa ating mga puso. Yung naging trono yung puso natin ng Diyos. Amen? Kaya yun si Jesus. Okay? Sa kanya makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap. Ay, 23. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghukom, ang iba na may kaawaan nang may halong pag-iingat, kasukulaman ninyo kahit ang mga damit nila na dumihan dahil sa kahalayan. Sa kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, isang Diyos, sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Yan, payo ni Judas sa atin. Panindigan natin yung ating pananampalataya hanggang sa hangganan. Okay? Sikapin natin na laging ang sentro ng ating isip at puso, yung paghahari sa atin, ay ang ating Panginoong Hesus. Okay? Huwag tayong makinig sa mga huwad na mga guro, yung mga paniniwala nila, at yung mga pang-akit nilang mga bagay na maaaring mag-alis ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mag-ingat tayo, sabi ni Judas. Mag-ingat kayo kasi gusto niya isulat ay tungkol sa kaligtasang nasa atin na. Teka, parang mas kailangan isulat yung paalala, yung babala para sa mga huwad na guro. Kasi ang dami mo nakikita mga maling katuruan na parang si Jesucristo sa kanila ay napakababa at baka mahawa ang aking mga kapatid. Yun siguro isip ni Judas nun. Kaya paalala siya, huwag tayo masyadong mahilig sa mga biyaya. Kasi baka mamaya, malayo tayo sa Diyos at nawa, imbis na tayo ang makahikayat, tayo ang mahikayat nila. Amen. Panindigan natin ating pananampalataya. Okay? Kaya sa kabuuan, paano naman natin gagawin ito? Kailangan lang natin laging magbasa ng banal na kasulatan, manalangin sa Diyos at patuloy na makinig ng kanyang mga salita. At syempre, igalang din natin yung mga namumuno sa atin. Okay? Kagaya ng ating nabanggit kanina. Huwag tayo tumulad kay Korah. Okay? Huwag tayo tumulad kay Balaam. Pinagpalit yung sa pera, yung pagkilala sa Diyos. Yun yung mahilig tayo sa biyaya. Si Korah naman, nag-aklas. Hindi sunod sa tagapangulo. Hindi niya sinunod yung Diyos na nagbigay ng tagapanguna sa kanya. Bagkus, inisip niya na pare-pareho lang naman tayo mga Christian eh. Kakasala ko din naman, tawa lang din naman eh. Anak din naman ako ng Diyos eh. Maraming mga Kristiyano ganyan ang dahilan ngayon, pero nawa, maintindihan natin, tularan natin si David. Si David, ginala niya si Saul sa kanyang buhay at hinintay niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. 15 years, ang tagal. Simula nung nilagyan siya ng langis ni Samuel, naghintay pa siya ng napakahabang taon. Kung di ako nagkakamali, nasa 15 years. Biruin mo yun. Pero kung tutuusin lang, kung lakas ang kanyang gagamitin, mas marami siyang nakapatay kumpara kay Saul eh. Si Saul, 1,000 lang. 1,000 lang nakapatay na Palestino eh. Si David, 10,000 biruin. Wala sa kalahati eh. Kaya si Saul eh. Inaawitan si David ng mga tao. Si Saul, pumapatay, 1,000 lang. Ganun yung awit nun eh. Si David, 10,000. Ayaw niya. Si Saul, David na ito, napawan ako nito. Ito yata yung gagawing hari nila. Papatayin ako nito. Pagdating na, ang-iisip siya ng hindi maganda. Tama. Pero humble si David. Dahil si Saul ang binigay na hari sa kanya ng Diyos at
at iginagalang niya ang Diyos, hindi niya pinagbuhatan ng kamay si Saul kahit na pinapatay siya ni Saul, ginisibat siya eh. Hinahanap siya, hinahabol siya kung saan-saan eh. Kaya nga nakakahabol ni Saul eh, biglang napupo si Saul, nakaramdam ng tao ng kalikasan, ay, nandali lang. Ito muna tayo, CR muna ako. Pasok siya sa kuweba, ang laki ng CR niya, kuweba eh. Pag dumi niya, nandun pala si David, di niya alam na, sabi nung, sinulsulang pa si David, ng demonyo, may sumusunod, pagkakataon mo na rin David, binigay na sa'yo ng Diyos, tama naman. Oo nga no, hindi ito coincident, kung ikaw ay mag-iisip ng sa sarili mo, kung ikaw si David, yung sarili mo, kaisipan niya sa iisipin mo, oo nga no, hindi ito, sinadya siguro ito ng Diyos, kasi ito na yung pagkakataon ka na eh. Pumupupo siya na eh, si Saul eh. Ama, pero ang ginawa ni David, tinapyas niya lang yung balago, yung damit na laylayan ni Saul. Nakatibayan na wala siyang maipakita kay Saul na wala siyang intensyon saktan siya kasi hari niya yan eh. Tama, mahal na hari, sabi niya mga sa malayo, mahal na hari. Wala akong bahalak kayo saktan, itong katibayan, yung kaparaso ng kanyang damit, tama? Pinakita niya. Kaya nga sabi ni Saul, anak ko, David, nagulat din siya kasi nakita niya yung kabutihan, kaya lang gano'n na naman eh. Talagang yung demonyo, pumapa kay Saul eh. Yung bulong ng demonyo, malakas eh, kasi may pride siya. Kaya mawala sa atin yung pride. Yun ang problema natin eh, Diyos kasi natin sarili. Pag nawala yun, matututo na tayong makinig sa Diyos. Yan. Kaya nga sabi, ang pag-ibig, sa 1 Corinthians 13, ialay mo man ang iyong buhay sa sarili mo kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ng lahat. Kasi dapat, yung buhay mo, iaalay mo yan dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Kaya nawa, yung banal na Espiritu ang gagawa niyan sa atin, hindi tayo. Kasi kung ikaw lang walang kabuluhan mo, hindi mo kayang gawin yun. Amen? Hindi mo magagawa yan kahit kailan. Kaya si David, pinanahanan kasi ng banal na Espiritu siya. Kaya niya nagagawang sundin ng Diyos. Okay, sa kanyang buhay. Hinintay niya yung tamang panahon para sa kanya. Naging humble siya. Pansin niyo naman sa kanya kapag nagkakasala siya pag binasa mo yung istorya ni David. Hindi siya nagtuturo kagaya natin. Bawa, nag-away kayo mag-asawa. Ba't mo ginawa yan? Kasi may gano'n. Kasi pa tayo, diba? Kasi si gano'n eh. Kasi gano'n eh. Ikaw kasi, hindi ikaw, di ba? Pag nag-away kayo mag-asawa, ikaw may kasalanan din. Kung hindi mo naman ako, hindi din ako gagano eh. Oo, mali ako, pero mali ka. May gano'n tayo, di ba? Yung David, hindi gano'n. Pag narinig niya, ikaw yun, Haring David, mula sa propeta pa yun, pwede niyang patayin yun, yung propeta rin. Ikaw ang tinutukoy ko, Haring David. Kasi kay Bathsheba. Sabi, yung pinento yung tungkol kay Urias, alagad niya na pinagawan niya ng asawa, pinento niya yun. Tapos, ano ba pwedeng hatol dun? Sabi ni David, dapat mamatay yun! Yung tao na yun! Sabi ng propeta, ikaw yun, Haring David! Nagulat siya. Anong ginawa niya? Ako, nagkasala ako sa Diyos, luhod siya sa Diyos. Tinanggap niya talaga ng hindi na siya nagturo. Di ba? Hindi, ganyan niya kasi, hindi. Natokso lang ako eh, di ba? Pwede. Hindi na siya bumanon. Kundi, nagkasala ako sa Diyos. Luhod siya sa Diyos. At hingi siya ng tawad. Dapat tayo ganun din. Kapag pinauna ko sa atin ng Diyos yung ating kasalanan, tahimik tayo, luhod tayo sa Diyos, Lord, patawarin mo po ako nagkasala ko. Yun. Pagpapakumbaba sa Diyos yun. Kaya ang hirap gawin nun. Okay? Ang hirap gawin nun. Sa buhay natin, ang hirap nun. Kahit ako, aminado ako sa sarili ko, hirap talaga. Pero, tinatry kong gawin. Sinisikap kong gawin, pinag-aaralan ko. Lalo, natry ko pag sa aming mag-asawa, nag-aaway kami. Hindi na ako sumasagot. Tahimik na lang, tapos pakinggan ko na lang siya para matapos na. Ganun, kagaya ni David. Talagang inako niya yung mga kasalanan na nagagawa niya sa Diyos. Kaya huwag tayong maging mapagmataas, mag-humble tayo. Tanggapin natin yung mga mali natin ginagawa para mapatunayan natin sa ating buhay na binibigyan natin daan yung banal na Espiritu na naghahari sa atin. Amen? Nawa, ang lubos natin maintindihan. Ang ganda ng istorya ng sulat ni Judas na ito. Kasi
pagpapaalala na dapat natin panindigan yung ating pananampalataya. Tandaan natin, mga pinaging banal na kain ng Diyos. Sabi rito, mula kay Judas sa panimuluan, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago para sa mga tinawag ng Diyos. Ito ay para sa mga tinawag. Okay? Ito ay hindi para sa tinawag, sa mga hindi tinawag. Ito ay para sa mga tinawag lang, sulat na ito. Sino yung mga tinawag? Mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, past tense. Mga gumagawa na. Mga may pananampalataya na may gawa. Kaya nga, para sa mga tinawag, sino yung mga tinawag? Kasi maraming tinawag, kaunti ang pinili. Nilinaw niya, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, Ama, at sa pag-iingat ni Jesucristo. Ibig sabihin, ito yung mga taong pinili ng Diyos na manahan siya sa kanyang buhay na tumanggap sa Kanya. Kasi hindi mananahan ng Diyos sa iyo kapag hindi mo siya tinanggap. So, ibig sabihin, ito yung mga taong tumanggap sa kanyang pag-aari. Amen? Kaya tandaan natin yan. Kaya tayo yun. Kung ikaw yun, sinusulatan ni Judas na pinaalalahanan niya na dapat panindigan natin yung ating pananampalataya hanggang wakas. Kasi maraming naglipa ng mga huwad na guro. Ano yung katibayan ng mga huwad na guro? Yung ating mga nakakasalamuha, ayon sa ating binasa. Mababa ang tingin nila kay Jesus Christ. Tama? Hindi Pangulo ang tingin nila kay Jesus Christ. Ibig sabihin ng hindi Pangulo, hindi nila sinusunod si Jesus, hindi nila leader, hindi nila hari, hindi nila Panginoon si Jesus. Kaya pag sinabi mong Pangulo, siya yung namumuna sa'yo. Okay? Siya yung iyong sinusunod. Yan, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatama sa nating lahat. Ngunit nakita ko ang kailangan isulat sa inyo isang panawagan sa inyong paninindigan, ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailan man sa mga banal. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang tao ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Okay. Hindi kinikilala na si Jesus ang pinuno nila at Panginoon. So, ibig sabihin, hindi si Kristo ang sinusunod nila at Diyos nila sa buhay nila. Yun yung mga huwad na guro. Nanawa, hindi natin panwalaan. Kaya tayo rin naman, huwag tayo maging huwad na mga anak ng Diyos. Huwag tayo ang masusunod sa ating sarili. Dapat si Kristo ang pinuno natin, si Kristo ang Panginoon natin. Okay? Dapat eklesiya tayo. Nabubuhay, si Kristo ang ulo, tayo katawan. Si Jesus yung naghahari sa atin. Amen? Kaya huwag tayong tangay-tangay pagka punta tayo doon, punta dito. Sabi ni Judas, natatakay tayo pag may pagpapala. At dapat pinaninindigan natin yan, gaya ngayon magbagyo. Di ba? Pagka gising ka, ay, may bagyo, signal number 3, mag-chat-chat ka sa GC. May church pa din. Huwag nyo na itanong yun, natural. Umulang po bagyo, kahit maguno, huwag mundo, tuloy ang ating pagsampa sa Diyos. Amen? Maganda nga yun, nagugulay yung mundo, umaawit ka eh. Hindi mo mararamdaman yung mga mga pagsabog na mga paglaglag ng mga bituin. Tama ba? Diba? Alam po, buri ka eh. Kasi nagpe-pray ka tapos yung umiiyak ka sa sobrang galak sa Panginoon. Yung gusto kong katapusan ng buhay ko eh. Sa totoo lang. Gusto mo ba yung katapusan ng buhay mo? Nasa aeroplano ka, lumalanding. Magkaroon ka ba ng doubt nun eh? Tama? Nakikita mo yung mabagsak na kami eh. Yung anak ko, yung apo ko, kawawa naman. Wala nang mag-aala. Yung pag-iisip mo, patay ka ba? Tama? Ay, yung ano ko, yung cellphone ko, naiiwan ko, hindi ko dala. Mamatay ka na, yung pag-iisip mo. No? Kaya ang pinakalabis na bagay, nung masasawi ka, yung nasa presensya ka ng Diyos. Tama? Kaya ang totoong pagpapala, yung lagi kang every seconds, every minute of the day, si Jesus ang tinatawagan mo at nasa sayo. Amen! Talapakan natin ang Panginoon. Naman, maging aral sa ating yung story ng Judas. Amen? At ang haba na. Okay? Tayo ngayon tapos na. Okay? Next Sunday, agahan natin. Sa pahayag na tayo. Kasi isa na lang eh. Gusto ko sana pahayag na. Tapos na tayo sa book of John eh. John. 1 John, 2 John, 3 John. Pahayag na tayo kasi inuubos natin yung sulat ni John. Isa lang yung Judas eh. Kaya sinama na natin. Amen po ba? Kaya bago tayo pumunta ang pahayag. Basahin natin yun.
Pero kung may mga revelasyon na teaching na gusto lang Diyos ituro, o ito natin yung ating pagbabasa, o kaya pwede naman ituloy sa susunod, okay? Kasi gano'n ang Diyos, pag may gusto siyang ituro sa atin, itinuturo niya, okay? Pero sa ngayon, ang purpose natin, magbasa ng Bible, the Bible. Kasi napakalaga ng Bible. Dito natin malalaman yung love letter ng Diyos sa atin. Amen? Nanawa, agahan natin Sunday. Marami tayong mga istorya na pwedeng malaman eh. Akala natin, babasahin lang natin yung isang chapter, pero ang daming story nun, iba-iba yun. Napapahunawa ng Diyos sa atin. At panibagong kaalaman na hindi pa natin nalalaman kapag tayo nagbabasa sa sarili natin. Amen? Ayun. Okay, tayo mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon basahin ang aklat ng Judas na saya at napakasarap ng namin ang aming mga espiritu. Panginoon, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Nawa, marami pang mga ganitong pagkakataon ang aming pagsalusaluan sa napakatamis na pulot, Panginoon, ng iyong salita. Purihin ka, pagkabayan mo kami sa susunod na gawain, Panginoon, yung mga kapatid namin pa na wala pa, Panginoon, patuloy mong i-adya kanilang pangyayabak. Kahit masamang panahon, Panginoon, sumamba at pagpuri kami sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng parangal at papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero pangalan ng Diyos, purihin ang ating Panginoon Jesus. Pwede na tayong mag-CR tapos magsimula sa ating pagsamba sa Kanya.